Guys, turuan ko nga pala kayo guys pinagbabawal na technique po sa rice cooker po kung paano i-repair. Yan po ang rice cooker natin na walang power. Ito po yung gagawin natin po, ano lang po to, pang personal na gamit, hindi po ito sa aking customer. Tsaka alam ko marami magagalit itong mga technician natin, mga kapwa natin technician. So ito po ang sinishare ko lang po ito para sa may mga malalayo na hindi po makakabili ng fuse ng ating pressure cooker. Nandyan po yung kanyang fuse, oh. Yun yung fuse nya. Pagka nabuksan nyo na yung ilalim, may tatlong screw na yun dyan sa base. Tapos makita nyo agad yung fuse. Yun po, kuha kayo ng wire. Yun po, wire. Kailangan po isa o dalawang strand lang yung ilalagay nyo dyan sa fuse. Yan po, ikot-ikotin nyo lang dyan. Hindi kasi yan pwede hinangin kasi yung area na yan is mainit. Magme-melt kasi yan yung LED natin, so hindi siya pwede hinangin. Kailangan lang siya i-splice ng maayos. Ikot-ikotin niya lang dyan na mahigpit din siya. Hindi rin pwedeng ikaklam kasi syempre sobrang liit ng paa ng ating fuse. So ito po ang video na to, sharing lang to sa mga malalayong lugar po na hindi makakabili ng fuse. Tsaka ito po, warning po to mga sir. Ang ating rice cooker po, isaksak nyo na lang po ito sa may switch na may saksakan na may switch na may protection na may fuse or may breaker na maliit yung amperahe. Para in case po na hindi naman ito nasisira agad-agad, matagal ko na po itong ginagawa sa aking mga rice cooker. Tsaka nakapag-advise mo rin ako sa mga ibang kaibigan ko, mga nasa abroad, yung iba nga po nawala na sa buhay. Naibigyan ko na ngayon itong advice, okay naman. Safe naman sila, hindi naman sila nasunog yung bahay nila. Tsaka ito po, imagine nyo po pagka dumikit yung ating wire, pagka nagkaroon na po ng shorted, o halimbawa, dumikit yung wire, puputok agad yung ating fuse kasi maliit lang po yung ating nilagay na jumper. Yun lang po yung mga sir, yung ating technique dyan. Pero ito personal ko po na gamit po, hindi ko po ito ina-advise sa kinakabit sa mga yan po. Yan po, kailangan masikip yung jumper ng dalawang strand na wire. Ito po hindi po sa aking customer po, warning po ulit, ito po yung aking personal na gamit. So ayun, yan, binalik na natin po. Papakita natin sa inyo na okay naman siya, may power agad instantly. Yan po, kailangan natin ibalik yung tube para hindi masagi sa kanyang body. So ganun na po kaya life hack itong ating ngayon na project ngayon na rice cooker. So hopefully makabigay pa ako ng another life hack po sa mga sunod na araw pag hindi po tayo busy mga sir. So yun, sa mga malalayong lugar po, pagka may pag wala pong fuse, ganyan lang po gagawin ninyo. Yun nga po ang advice ko lang po sa kailangan sa may maganda yung breaker o maganda yung switch o may switch o may fuse na saksakan. Yun po, yan lang po mga sir. God bless sa ating lahat. Hopefully wag magalit yung ating mga kapwa technician. Sorry na po talaga. Advance. Ito yung pinagbabawal na technique po. Yun po, uminit na. O iinit na yung ulo ng mga ibang technician. Po, pasensya na po talaga. Ito lang po sa mga malalayong lugar, mga taga-bundok kumbaga. Walang mabili na fuse. Po, maraming salamat.